Nagharap na ang inaabangan natin mga kamatyas. Wesley So kontra sa kanyang kryptonite na tinatawag ang sumusuki sa kanya. Ang sinasabing kontrapelo niya na si MBL ng France. Ito na ang pagkakataon ni Wesley na ika nga ay sabi nila tibagin, biakin ang sumpa. Ayan mga kamatyas. Kaya tingnan natin kung ano ang ginawa ni Wesley dito sa kinaiilangan niyang kalaban sa Tuwituina sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang tournaments. Talagang napapakamot si Wesley ng di makate. Yan po ang ating i-analyze, pero bago yan mga kamatyas, ay sagutan muna natin ang puzzle kahapon na iniwan sa atin ng Internet Chess Club. It's white to play po. Ang sabi dito ay mate in 2 moves. Sa ayaw sa gusto ng black, mahuhulog sa 2 tira. Congratulations po sa mga nakakita ng sacrifice rook. Obligadong king ang ipang-capture dahil na-check din po ng bishop At susundan pa ng isang tore. Ayun, congrats po sa mga nakakita ng tamang sagot. Marami pong pang training dito sa Internet Chess Club. I-enjoy nyo lang. Marami pong mga mission bars na dapat tapusin, especially sa beginner, intermediate, advanced, even master level. Pwede pong gamitin ito at siguradong matcha-challenge kayo pag tinapos nyo yung mga bars dito. Ay nako, napakagandang pang training po mga kamatyas. Kaya mag-download na po kayo, downloadable sa Play Store at App Store. At makikita nyo lang din po ang site link sa description ng video na ito. White dito si Wesley. Ang ginawa, nag-E4. C5 si MBL. Yan ang gusto ko kay MBL Sicilian player siya At nag-bishop B5 check. Kumbaga sa pagmamaneho mga kamatyas, iniliko kaagad ni Wesley. Kasi ang diretsong palagi nating nakikita, yung normal na open Sicilian, pero expected na si MBL, paborito niya, yung Sicilian Najdorf. Yan ang legend na Sicilian Okay, tingnan natin. Pero dito, nag-bishop B5 si Wesley. Mukhang pakiramdam niya prepared si MBL sa main line. Niliko niya sa Sicilian Rosolimo. Nag-D4. Gumanon din naman. Pero iba na to. Takes, queen takes D4, A6, at nagbi-bishop E2. Hindi po kaagad-agad pinagpapalit ang bishop sa knight ng ganun-ganun lang mga kamatyas. Kaya nireserba muna ni Wesley ang bishop niya. Nag-knight F6. Pero may linya rin pong kinakain kagad yon para makatipid sa tempo tapos castling. Pero kung ako po ang mag-a-assist dito, gusto ko yung nakabuhay yung light square bishop. Nag-castling na. E5, inatake ang queen, queen E3, knight C5, sinundan pa ni MBL para mayroong kagad tempo attack, knight C3 develop, depensa pa, bishop E7. At si MBL ay magkakasling na rin. Nag-h3 muna. Bakit po? Para maiwasan yung mga pangulit ng knight, tapos may threat sa queen, nag-castling, at nag-a4. Dito na po nagkaroon ng bago. Kasi ang novelty ngayong taon din naganap, rook D1 ang itinira. Medyo lower rated nga lang ang bakbakan. Nanalo puti. 2026 din. Pero itong A4, syempre, di natin may kukumpara. Wesley na ang tumira, 2700. Bishop D7. Okay, ang plano po niyan, simpleng develop, pero ipopwesto ang bishop sa C6 para makatarget din sa E4. At nag-A5 ay yung kinuha ni Wesley ang space sa queen side at may control din po sa B6 square. Nag-bishop C6, ayun, tinuunan na, diniinan na yung E4 at dito nag-rook D1. Yan ang gusto ko, yung rook D1. Tipong pinapakain yung pawn sa E4 pero yung rook D1 ay sapat para magkaroon ng counter attack. Tinagpas nga ni MBL. Kumounter tagpas si Wesley. Hindi pwedeng capturein kasi po napipin yung queen. Nag-D5. Yan pala plano ni MBL. Expected naman niya yan Pero ang nasa isip niya, okay, malakas naman yung knight ko sa gitna, okay lang. Kaya niya pinasok ang sabayang knight takes E4. At nag-knight takes E4. Knight takes E4. Nag-queen F3. Ayun. Para makahinga naman po ang development ng dark square bishop at makaiwas din po sa paparating na bishop C5. Imagine may tusok po Bishop C5, tusok ang queen, tusok hanggang sa likod, tatagos. Kaya umilag na para pagka bishop C5 hindi gaanong mabisa dahil sasalubungin lang din po yan ng espadang dark square bishop. At naku, tinusok talaga yung F2, sinabayan ni Wesley.
Kinain, kain. Okay? At dito nag-rook E8. Atake muna sa knight at kahit papaano po, syempre may pressure pa rin yan. Tumatago sa queen, nasa e-file eh. Nag-queen D4. Okay, simpleng depensa. At nag-queen E7, dinoble ang atake. Kinapture na po ang bishop. Capture, ayan. Dito lumalabas ay bishop versus knight. Pero pagdating sa pawn structure, slightly better ang puti. Bakit po? Kasi ang black ay 3 pawn island. Samantalang kay Wesley, 1, 2. 2 pawn islands lamang. So ganun po yun eh. Mas konti ang pawn islands, mas kaunti ang intindihin. Ang bitbitin. Mas maraming pawn islands, mas maraming intindihin na didepensahan later on pag inatake yung mga islands, no? At dito po ang weak ay C6 at ang A6. Tama-tama pa yung A6 eh, sapul na sapul sa bishop. Kaya dito may bahagyang problema, positional ang black. At nag-bishop D3. Nagbabadyaw. Mag-rook E1. Mag-rook E1. Knight C5. Umilag agad. Gusto ka agad ni MBL hulihin ang bishop na yan. Umiwas si Wesley. Wai si Wesley. Syempre naman. Kasi pabor kay MBL yan. Ang lakas ng bishop. Lalo na nakatarget dun sa A6. Oh. At nag-knight E6. Pinaiko. Tiniret ang queen. Nag-queen C3. Threat naman sa pawn C6. Nag-queen D6. Simpleng depensa. At nag-B4. Ayan. Para okay, control lang sa important squares. Extra protection na rin sa A5. Nag-C5 na si MBL. Ayan, nakipagsabayan na. Pa-endgame talaga, no? Nag-B5. Okay. Pero bakit hindi ba pwedeng kainin? Ayun, sabi ko na eh. Ayun. Tira ng computer ito, mga kamatsas. Ano? Napatanong din ako kasi pag kinain ito, parang tipong matatarget kasi yung pawn D5. Pag nag-knight C5, rook AB1. Ayan. Pero itong pawn D5 ay talagang parang mas madaling masapul kumpara sa weak C2 ng puti. Syempre may kinoconsider din ng puti na kahinaan din sa C2 pawn. Rook AB1 para may mga rook B6, mga ganung paparating, tapos knight E4, queen D4, etc. mga kamatsas. Pero ang main target ng white dito is yung pawn D5. Yan talaga ang pagdidiinan ng pansin dyan. Okay, balik po tayo. Pero pinush ni Wesley, B5. Takes. Nang hinayang lang ako sa pawn A6 kasi parang long-term target yun eh. Eh nawala, kinain. Pero ang purpose naman ni Wesley, magkaroon siya ng A-pass pawn. Knight D4. Ha? Pinakain to? Pag kinain, nag-bishop F1. Okay, simple lang. Pag kinain, mawawalan po ng suporta yung E2 square at double. Ayun, lagi nating tatalasan ng mata ha. Hindi ko mo nagpakain ng kalaban natin ay excited tayo kagad na, uy, kain! Check, winless. Kaya nanatiling bumaba na lang si Wesley para yung E2 ay protected. Nag-H6 muna. Nagpaniguro si MBL kasi meron siyang back rank. Walang pasingaw ang king niya eh. Eh kay Wesley, may pasingaw na eh. Yan oh. Nag-A6, ayun, push! Knight E2 check. Okay, napuri ng computer engine ang tira na yan. Tama yan, malakas ang bishop. Ayun na naman, si Stockfish. At nag-rook A5, inatake ang pawn C5. Ayun, nakipagsabayan na. Oo nga, no? Kasi kung magsi-C4, mga kamatsas, parang, kain yun eh. Kain eh. Anong maganda pang kain? Queen F3 muna daw para atake sa tore, tapos talagang pag kinain yun, hinog na hinog. Pag kinain dito, rook A takes. Ayun, tapos may mga check doon. Okay. Kitang-kita sa evaluation bar. Itsura pa lang, mga kamatsas, ay talagang papabor na sa puti. Okay, balik tayo. Rook takes A6, rook takes C5. Okay, pero weak yung pawn D5 ni MBL dito. Nag-queen G6. Doon ko mounter. Okay, pagka yung tore pinangkain doon, may check sa ila. Ayun, may check ba? Wala naman Ayun nga. Rook D takes D5. Wala kasing check eh. Protected yung mga squares eh. Akala ko may mga check eh. Wala naman. Nag-king H7. Okay. So ito po, dito, papasok ngayon ang kaalaman sa rook and pawn ending. Kaya napakalaking bagay po ng maalam tayo sa endgame, no? Alisin nyo ang queen, kahit lamang ng isang pawn yan, mahirap yan sa puti na ipanalo, mga kamatsas. Kapag ka sa endgame na usapan. Nag-rook E5, palit, kinain na obliga, no? Kain, rook, E6, queen F4. Pag tsumek, angat lang, walang kasunod.
check. O pwede namang magbigay ng check sa kalaban, mga kamatsas, no? Hindi naman sa lahat ng bagay takot tayo magpa-check. Kasi meron mga ganung player eh. Coach, ayokong ma-check ako eh. Okay lang, magbigay ka ng check pag angat. Ang importante, walang continuation, walang kasunod, walang momentum yung attacking check ng ano. Parang lalabas check lamok lang, 'di ba? Okay naman 'yun. Nag-rook E2, ayan, pressure, threat na yung pawn at itinulak na. Ayan, dito po ay nako, bagamat nasusuki nito si Wesley pero sa pagkakataong ito, bay, napakaganda. Lamang na isang pawn si Wesley, di ba? Nag-queen C2. Ayun, diniin na naman ng atake yung pawn F2. Nag-queen F5 check. Talagang, o kasi dito may option si Wesley. Pwede rin kainin yun eh. Yun nga lang, pag kinain ito mga kamatsas, nakipagsabayan, rook takes, medyo ano eh, so may pressure dito, no? Halimbawa, mag-queen D5 para depensado, tapos may queen E2. Ano ang threat ng queen E2? So, abang-abang lang, no? Halimbawa, mag-rook C7, tapos magku-queen E3, tapos check dito. May mga pagapang na paislog na ganyan na mauobliga na mag-queen D6 para proteksyonan ng dark square, tapos rook F1 may mga sundot. Yan ang mga dapat nating makonsider. Equal ito pero annoying sa white side. Nakakailang. Parang nakauna pang umatake ngayon, lalabas ang black sa king. So may mga ganong sitwasyon na kailangan nating matanaw, mga kamatsas. Malayo pa lang matanaw natin ahead of time makita natin. Kaya ginawa ni Wesley, natanaw niya na parang may mga gulugulong ganon, wala na, hinuli na yung queen. Si Wesley, nako, master of the queen to queen yan. 'Di ba? Master of the less queen position yan eh. Nag-rook C2. Yun nga lang, nakatamang pwesto po talaga yung tore ni MBL. Rook behind pass po, napakabisa nun. Hindi yung nasa unahan yung tore na dumidepensa, mahina yun, kailangan behind. O kaya bagamat lamang ng isang pawn dito si Wesley, pero dahil naka-behind ang tore ni MBL, mabisa yan. Ang ganda niyan. At nag-G5, ayun, inistorbo na, pinakain yon, takes, king G6, pero ayun, naobligang depensahan kasi hindi na makabalik sa F4 at kinapture naman po ang pawn F2. So still lamang pa rin ng isang pawn. Yun nga lang po, sa ganda ng pwesto ng tore na nasa likod ng paspo ni Wesley, ang tore ni MBL, mahirap talaga to. C5, H5. Okay, so hindi pa naman pwersadong balikan kasi ang layo-layo pa para makapromote yan. Ayan, so yan po yung mga pormahan yan. Nag-check, baba, check, umangat lang mga kamatsas. At inangat muna ni Wesley yung king, tempo threat muna sa tore, at nag-rook F4. O yun, siguro mag-H4. Nag-check, king F7, nag-rook C8. Ayan, para po forma ng push. O sabi nga sa principle, pass pawn must be push. At chumek na, inunahan na si Wesley, pumunta na po sa likod. Ang teknikan dito mga kamatsas, kung ang magtatrabaho lang sa puti ay pawn at rook, walang magagawa. Kasi nasa likod kasi. Pagpalagay ng makarating ang pawn sa C7. Samantalang ang gagawing technique ng black dito, manatiling baldado hanggat maaari, inactive ang king. Hindi makaparticipate kasi pag nakaparticipate yan, delikado yan. Nag-king G1, ayan na, unti-unti nang nagbadya, nagparamdam si Wesley, igagapang niya, papaangat, nag-rook C2. Tingnan niyo po yung mga teknikan. Diba? Para manatiling may bakod, nag-C6, nag-king F6. Abang-abang lang, king F1. Hindi pa kailangan bumaba yan mga kamatsasa kasi yung pawn nandyan pa. O king F1, technique is king E1, king D1, nag-king G7, okay? Pang waiting, nag-C7 na. Ayan na. Sa ganitong sitwasyon mga kamatsas, dapat alam na ng black ang gagawin. Ayun, yun nga lang, itong G4, talagang mga kamatsas, binibili talaga. Grabe, luto sa experience itong si MBL, alam na alam ang gagawin. Pero dito sa sitwasyon na to mga kamatsas, konting discussion lang no kasi rock and pawn ending. Yan, tinuturo ko po ito sa aking summer online advanced level clinic no. Mamaya i-discuss ko to ng detalyado dun 1 PM today. Pero medyo matagal pong discussion yon. Kaya dito, hindi po gaanong mahihimay-himay. Pero enough na para maintindihan nyo po mga kamatsas. Kung king H7 ang gawin dito, pag dito kasi, king E1. Ayan. Kasi hindi pwedeng kainin yun mga kamatsas. Halimbawa kainin to, may rook H8 na bitaw May ganyan Capture sabay C8 queen. Magkakaroon ng pagkakataong makareyna ang puti
kapag nawala ang control ng black rook behind sa white's pass pawn. So kinakailangan dito manatili na yung rook nasa likod. Kaya ang gagawin dito, sugswang magki-king G7 lang din. O kahit pala hindi ibigay yon, king D1 and then rook C5. O tapos king E1, rook C6. Ganun-ganun lang muna. No? King E2, sige, paangatin na natin, rook C3. Ganon, rook C5, at king E3, rook C4, king D3, rook C6, king D4, rook C1. Ayan. Ito po yung importante ng puti na dapat magawa. O halimbawa gaganon para didikit. Kasi di makaalis ang tore, di ba? Di makaalis eh. Wag po ganito mga kamadyas. Halimbawa pag ganon gaganon, hindi pwedeng pumunta dyan ha. May rook H8. Para po sa ating kaalaman mga kamadyas, no, magpo-promote na yan. At pag kinain, may check sa likod, kuha tore. Kaya ang king hanggat maaari mga kamadyas, sa ganitong sitwasyon, hindi aalis sa H7, king G7, ni aangat man, hindi pwede kasi may check. Tapos promote. Okay po? So, kinakailangan yung king pabalik-balik lang dyan. O, dito, halimbawa, magking H7. O, dumikit na dyan. Ito na yung pagkakataong check na. Pag dumikit na po, check na. Pagka gumanon, punta ka agad C1. Dapat isa mas, balik ka agad sa likod. Otherwise, bibitaw ng sacrifice doon. Then, square clearance, magkukwin yun. Okay? Kapag yung king didikit, anytime na dumikit sa pawn, laging check. O, pag ito naman ang dinikitan yung pawn sa G5, magro-rook C2. Yan ang mga teknikan dapat matutunan. No? O pag kinain ito, rook takes G2. Dapat may bawing ganun. O pag kinain yan, rook C2 balik kagad. Kahit na yan ay 2 pawns up mga kamatsas, nako po, mahiwaga ang endgame. Etong pawn, pag nilipat dito, panalo. Pero pagka knight and H pawn, wala. Tabla yan mga kamatsas. No progress at all. O, pakita ko lang sa inyo ha. O halimbawa, gumanon. Dito. Kahit magpa-check pa yan eh. Tabla pa rin mga kamatsas. Walang magagawang progreso ang white dito. Pag sinugod na, syempre di pwedeng kainin. Ano? May matsas. Dito pala sa kabila ang matsas. Pag kinain to, ginamit yung kalaban. Etong tira. Rook H8. May matsas, no? So gagawin yan, waiting lang. O yan, waiting. Pag dumikit, check. Paalisin mo na. O, balik uli. Once na dumikit, kasi pag dumikit yan, aalis na yung tore mga kamatsas. Laging pabibitawin natin yung white king sa C-pass pawn. Balik ulit. Okay, nakita nyo po yung mga teknikan dito, no? Dumikit, check. Nakadikit, check. Nakadikit, check. Pag bumitaw, balik. Okay? Para yung tore di makagalaw, puro king na lang. At dito po tabla. So yung pawn, bagamat parang lamang na isang pawn, pero wala po. Nagpapapicture lang ang pawn dyan. Walang use yan. No purpose. Huwag mo nang galawin ng king mo. Puro tore na lang ang pagtrabahuin. Tabla ito mga kamatsas. Okay po? So balik po tayo mga kamatsas sa technique na ginawa ni MBL. Mas malalim yung application ni MBL. Eh, oh. G4. Nagbigay pa ng pawn. Oh, kinain ni Wesley. Check. Umangat. Check. Gumanon. At nag-rook C6. King E4. Nag-rook C1. King F5 at Chumek. Ayun, no, grabing mga teknikan to. Ang husay. Tingin ko mga kamatsas, kahit na ano eh. Halimbawa, gumanon lang. Kahit ibigay pa yung pawn eh. O kahit ibigay pa yung pawn, tabla pa rin. Tingnan nyo yung evaluation bar. 3 pawns na yan ha. O, ganun-ganun lang. Walang mangyayari. Walang progress. Kasi kahit nandyan na yan, nakapush yan dyan, wag mong galawin ng king mo, tore lang pagtrabahuin mo. Pag dumikit ang white king, don't check, bitaw, rook behind. Gets nyo mga kamatsas? Okay, pero sa summer clinic ko po may mas mga detalye pa dito eh na nakapaloob eh. Tatagal nga lang tayo sa video ngayon pagka aabutin tayo ng mga 30 minutes mahigit o 1 oras pa aabutin pagka dinitalye ito. Balik tayo mga kamatsas ano. So Chumek gumanon, King H7, ayan, tineret ito pero never na makakapture yan dahil lagi may bitaw doon. King G7 abang-abang lang, King E4 at yan po ang nangyari. O check, ganon, check. Okay, rock behind, no? Galing, no? Pinush ni Wesley. Pag kinain kasi ni MBL, may check and then queen. Kaya, king na lang ang magtatrabaho. Itong pawn G6, nagpa-freeze sa activity po na magagawa ng black king. Kaya di na pwedeng gumalaw yan. Kain, angat, di pwede. Laging may nakaabang na check, 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 timing, and then promote. So, tore na lang ang magtatrabaho. King F4, ganon. Walang magawa si Wesley. Check, balik uli. King F4, check, balik uli.
At dito po, nagtabla na sila mga kamatyas. Naunawaan ni Wesley na wala ng progress na mangyayari, kaya pumayag na siya ng tabla. Maaaring agreed draw ito, nagkatinginan lang. Okay. Ang galing, no? Bagamat tabla ito mga kamatyas, pero natuto tayo ng rook and pawn ending na very essential nating malaman bilang naglalaro or bilang chess player. Essential yan. Kasi pag di mo alam yan, baka kung ano gawin ng black dyan, talo ka agad. Lalo na nasa winning side si Wesley, pero alam na alam kasi ni MBL, pinakita ni MBL ang tamang sistema kung papaano kukontrolin yung ganitong klaseng endgame para ma-hold as draw. Okay, kahit lamang pa ng isang pawn, basta rook behind, very powerful yon. Okay po mga kamatyas, at pakita ko po sa inyo yung standing nila. Wala na si Perusia, nag-withdraw na. Di na kinaya yung kanyang, mukhang magkakalat siya na magkakalat dahil sa kanyang dinadaing, iniinda na injury sa ankle, no, sa bukong-bukong ng kanyang paa. Ayan, nangunguna po si Vincent Gamer, pero bagamat nag-withdraw si Ferusia, pinakain yung score kay Vincent Gamer. Baka naman lahat ng the rest of the games ipapakain yung pagka-withdraw ni Ferusia kay kain ng kain sa score, no? Bawas ang rating kay Ferusia yon. O wala nang bawas kay Ferusia, score na lang ang idadagdag. O kasi yung iba kasi parang unfair nakalaban siya nag-effort tapos yung iba hindi magkaka-score, di ba? O yun mga kamatyas. Tingin ko, laging may 1 point tuwing makakatapat siya sa pairing Lalabas parang buy na lagi ng buy pagtatapat sa kanya Okay, pag buy, walang kalaban, score. Ayun mga kamatyas, no? So si Wesley nananatili pa rin pang-anim, 3 points. At dikit-dikit pa naman, pero 1 point, no? 1 point pa rin ang lamang ni Gamer dito, mga kamatyas, sa ganitong level, yung round robin. Naku, yung 1 point, napakalayo niyan. 1 point yan. Naku po. Nagbabadyang makukuha niya ang 100,000 US dollars. Mahigit 5 milyong piso sa atin yun. Ang laki. Pag uwi mo, pwede ka na kagad magpagawa ng bahay. No? Isang champion lang. May bahay ka na. Hanip talaga, no? Sarap ng magaling. O yan, mga kamatyas, ang kanilang standing. Alireza Ferusia, Bogdan ng pang number 9. Ayan. Okay, so yan po. At ang ina-expect nating maglalaban mamaya for round number 7, Pragdananda, Caruana, Sindarov, Gamer, MBL Bogdan, Anish Giri, Wesley So. Ayan, countless games na rin po ang naging encounter ng dalawang to. So, hindi na po bago, no? Talagang ang daming beses na nila naglaban, mag-review yan, magpe-prepare sa isa't isa, malaman ang ilalabas ng game mamaya. At Ferusia, magbibigay naman ng score kay Van Forest. Okay, maraming salamat po mga kamatyas sa inyong matyagang panonood. Sana po natuto kayo. At sa mga gusto po, no, sa mga gusto lamang mag-extend ng kanilang training, gusto nyo pa na ma-enhance kayo, mag-invest para kayo ay mag-improve, ang link ng registration ng Kamatyas Online Summer ay nasa comment section below, mga kamatyas. No? Pwede pa po kayong humabol kasi ang lahat ng live sessions ay recorded naman sa Facebook group. Once na mag-register kayo, papasok namin kayo sa Facebook group at mapapanood nyo mula day 1 hanggang day 4. Kasi mamaya po ay day 5 live session na namin today. Okay, beginner, intermediate, and advanced. Pipili po kayo kung saang module kayo. Makikita nyo naman yung topic sa registration link kung saang module kayo na babagay na hindi nyo pa alam. So, doon kayo mag-enroll, mga kamatyas. Kung alam nyo na, edi sa advanced na kayo o intermediate. Maraming salamat po mga kamatyas at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.